Isang magandang umaga pong muli po sa inyo pong lahat. Narito po ako dahil nga po ito yung isa po sa pinaka-importante din pong araw sa buhay ko. Ito po ang eksaktong petsa po ng unang anibersaryo po ng Sagradong Romano Katoliko po ng atin pong banal na Espiritu Santo. Agosto 14, 2024 po, nung isang taon po, nang nagpasya po akong magtatagpo ng isa pong bagong reliyon. At bago ko po sabihin kung sino po yung una pong nakahula ng eksakto pong petsa, ay magkaunting pagbabalik tanaw lang po kung paano nga po bang ang isang ordinaryo, napakapayak, napakasimpleng babae na kagaya ko, paano po ako napadpad po sa ganito pong klase at uri po ng pamamahayag. Yun nga po, ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, kapag siya po ang nagtakda at siya po ang nag-akda, ay wala po tayong magagawa. Kaunting pagbabalik tanaw nga po, noon nga pong July 19, 2019, nang una kong marinig ang tinig ng ating banal na Espiritu Santo ay umabot po ng halos 5 taon po bago po ni ako ganap na nakumbinsi na bukal po sa aking kalooban na ayun na po, panindigan ko po tanggapin ng buong buo galing sa aking pong puso po yung lahat po ng kapahayagan niya. At dahil nga po banal na Espiritu Santo yan, ang una ko pong nilapitan ay yung pong isa pong samahan po na alam kong ganap po ang paniniwala po sa Kanya. Dahil nga po, banal na Espiritu Santo yan. So, sila po yung una kong kinatok at nilapitan. Hindi naman para kung ano man yung sabihin ko ay agad-agad nilang paniwalaan. Lumapit ako sa kanila para suriin ako. Ang kabuuan ko, ako ang aking mga sinasabi, kung ako ba ay totoo. Dahil nga, alam ko sila ang eksperto dyan. May nagbukas din naman po ng pintuan, parang isang beses, pero hindi na po naulit dahil hindi po natin maiwasan. May mga humahadlang. So, isang beses lang po. Kaya ang ginawa ko po, naghanap po ako ng iba pong daan upang muli po ay makalapit po ako sa kanila. Dahil talagang gusto ko po aralin po namin ng sabay ang kapahayagan. So, nakarating po ako sa labas ng Metro Manila. Ang sabi po sa akin, nung kanang kamay ng yun daw po ang pinakapinuno na talagang nakatalaga para aralin yung mga kagaya ko. Ang sabi po ng kanang kamay, sige magpabalik-balik ka dito. Kaya lang, may isang kondisyon. Hindi mo siya pwedeng kausapin, hindi mo siya pwedeng lapitan. Basta, nandyan ka lang palagi. So, ginawa ko naman po siguro 1, 2 hanggang umabot ng 8 linggo. Na parang wala lang, nandun lang ako. Bawal daw lapitan, bawal kausapin hanggang sinabi po sa akin nung kanang kamay niya na kaya mo bang mangaral sa loob ng bilangguan kasama ng mga mamamatay tao, mga kriminal, mga drug addict at mga kung ano-ano pa. So parang napayuko po ako at sinabi ko, sige po, kakayanin ko. Hanggang nakailang balik po ako, parang wala lang, hanggang nagsalita na po ako. Nagbukas na po ako ng kalooban ko sa ating banal na Espiritu Santo kasi ramdam ko po na hindi naman iniiwasan pero parang hindi ako welcome o hindi ganun kaganap ang pagtanggap nila sa akin. So sabi ko sa banal na Espiritu Santo, bakit kaya parang ang hirap nilang abutin?
kapag ang naririnig nila na may isang tao na sinapian ng demonyo ni Lucifer o kaya ng mga engkanto o kung ano man, parang lahat sila nagkakagulo. Ang bilis-bilis nilang andun sila lahat. Sige, suriin natin kung yan nga ba si Satanas. Kaya sabi ko, bakit Espiritu Santo'y ikaw? At hindi naman araw-araw may babaeng lumalabas na nagsasabi na ganito at ganyan, pero parang wala silang pakialam. Kaya ang banal na Espiritu Santo po ay nanatili pong tahimik. Ang sabi po niya sa akin, pasukin ko daw po ang mundo ng social media. So, ang akala ko po, kaya niya ako pinapapasok sa mundo ng social media na ayaw ko po kasi nga ayaw ko ng mga issue-issue, ayaw ko ng gulo, ayaw ko ng awa, ayaw ko ng stress kasi noon pong wala ako sa social media, ganyan ang naririnig ko sa kanila. Ako po'y sobrang mailap, mahiyain, takot sa tao, ganyan po ako bago po ako pumasok sa social media. So, ang akala ko po, gusto po niya na malibang lang ako dahil tao nga lang po ako, hindi naman po tampo, parang nagtatanong lang po ako sa kanya. So, ang akala ko po, ganun yung plano niya. Ayun po pala, gusto niya akong mahasa sa pakikipag-komunikasyon. Dahil dati po kahit sa microphone yung magsasalita dun sa mga staff ko, hindi ko po kaya dahil nanginginig po ako, nahihiya po ako hanggang 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, umabot ang mga buwan. Sobra po akong naging masaya sa social media at nung maglaon po, hindi ko po namamalaya na nandun pa rin yung hiya, nandun pa rin yung pagiging mailap ko, pero parang komportable na ako. Kaya po pala ganun, meron po siyang plano. Dahil lahat nga po, tayo po ay may kanya-kanya po mga pinaniniwalaan na, may kanya-kanya na po tayong samahan o grupo. So, parang hindi man direkta sinasabi niyang mahihirapan kang makapasok na sa mundo nila. Na yun nga po, kaya po ang inyo pong abangan lingkod ay nagpasya po na may permiso din po niya na magtayo po ako ng isang bagong reliyon nga po. At yun po ay pinangalanan po namin ang Sagradong Romano Katoliko ng ating pong banal na Espiritu Santo. Ang layunin po nito ay maihayag po sa atin pong lahat yung iba pong mukha po ng kasaysayan na nagmula po sa kanya. Palaging yung respeto ko po, maging siya po, ay palagi pong nandyan sa inyo dahil palagi pong ang pagpapasya po ay magmumula po sa inyo dahil yung kung pilit lang po ang na pilitin ko kayo na maniwala kayo sa akin, maging membro o ganito, ganyan, yun po ay wala pong marka sa ating banal na Espiritu Santo. Laging sinasabi niya, ang tinitingnan ko ay ang laman ng puso ng bawat mananampalataya. So kung pipilitin mo lang, wala naman sa kanila, masabi lang na ganito, so parang wala din po yung halaga. Kaya palagi ko pong sinasabi sa inyo na lahat po ng samahan o reliyon po ay inirerespeto ko po. At yun nga po, mauubos na naman ang ating oras. Binabati ko po si Miss Ana Linrada po, ang una pong nakahula ng eksaktong petsa po. Agosto 14, taong 2024, nagpasya po ako na magtayo po ng isang bagong reliyon, ang Sagradong Romano Katoliko ng ating banal na Espiritu Santo. Congratulations! Sa Tagalog, binabati kita. Yung GCash mo, pakisend mo na lang sa akin. Maraming pong salamat sa inyo. Bagamat iba-iba tayo ng paniniwala, maraming pong salamat sa respeto po, sa pakikinig po.
Bye! Paalam! At mabuhay po